Bakit ang ating topic for today's video is huwag matakot magkamali? Para naman medyo inspiring ng konti yung magiging topic natin Konti ngayon. lang. Saan ba na inspiring dun? Bakit konti Diba lang? kasi sometimes talaga, takot tayo lahat magkamali sa kahit anong aspeto ng buhay. Sa school, sa work, and everything, sa relationship. So I think magandang topic to para lahat din makarelate. Oo. Pero bakit nga ba natatakot magkamali ang isang tao? For me, as an experience, may mga tao talaga na perfectionist na gusto nila according to plan yung gusto nila or nagkakaroon talaga sila ng crisis sa kanilang pag-iisip pagka hindi po nasunod yung gusto nila or nagkakamali po sila. So, even meron din pong reason, kunyari sa mga trauma po nila, sa tuwing nagkakamali po sila, kunyari, may bad things sa mangyayari po sa kanila. Ganun po yung iba po. Yes. Ako din, based on my experiences, meron din kasing mga point na kaya tayo takot magkamali is because ang kala ng ibang tao pag nagkamali ka, less competent ka na, hindi ka na magaling, Yes. parang yun na yun, period na yun. So I think maganda talaga tong topic na to para mas marami tayong matutunan kung ano ba yung reason, ano ba yung brighter side ng pagkakamali ng isang tao. Yes. Oo. Tsaka, Tsaka, meron bala. I like Meron the palang brighter side. oo. Kasi mahirap din kapag lagi tayong nakatingin sa negatibong aspeto ng buhay. 'Di ba? Pero natatakot tayong magkamali. Syempre dahil, lalo na kunyari, sa work. Yes. Ako pag nagkamali ako sa work, 'di ba? Jackpot tawag Jackpot dun, talaga. mama. GG party list talaga ako, 'di ba? Pero minsan kapag nagkakamali ako sa work, ina-admit ko. And then with that, malaman ko talaga kung ano yung tama pala na gagawin. 'Di ba? Kasi mas nagiging knowledgeable ang isang tao kapag nagkakamali. Yes po. 'Di ba? Mas marami kang natututunan, mas marami kang na-experience sa pagkakamali na yon. Pero kung pag kunyari, nag-cheat ka, pagkakamali, hindi yun pagkakamali. Yes. Ano Choice yun? po yun. Choice na yun. May Magkaiba mga yun. pagkakamali talaga May mga na mali. sinasabi nila na nagkamali lang ako. Ay, hindi nagkamali ang ganon. 'Di ba? Yung mga ganong eksena, choice na yun. Meron talagang pagkakamali na sa simula talaga, Mali na talaga. At hindi talaga dapat gawin. Oo. Kasi alam mo naman na mali eh. Yes. Oo. Bakit mo gagawin? Oo. Siguro yun nga yung mga nagsisik lang ng ng knowledge or nagsisik lang ng ng experience. Nakakatrauma pala to, ganon. Pumasok sa maling pag-ibig. Pero syempre ngayon, for today, mag-focus tayo sa positive. Number 1, don't be afraid of embarrassment, fear of being less competent, and mocked at. Actually, yan din yung madalas ma-experience sa school, pag recitation. Kahit na Yes. minsan alam mo na sagot, pero doubt ka. Since ayaw mo pagtawanan, baka mali yung sagot. Diba? Oo, tama. Tsaka yung panghuhusga ng lipunan, panghuhusga ng mga tao sa pagkakamali na gano'n. Pero kunyari, iti-take mo ba yung risk kung sakali na may isang bagay ka na gustong itry pero natatakot ka kasi baka magkamali ka? Ay, titake ko po yun, ma'am. Ako depende. Depende sa sitwasyon. Yeah, Siyempre, depende. paano kung sinabi na papasok ka sa isang bawal na pag-ibig? Oo, Kung agad? sino yung masasaktan sa akin, titignan ko kung sino yung maapektuhan. Depende po ako. Ano yung mga depending sitwasyon? Like, Gusto ko yung hina-hot seat mo yung Ay, pero di Guest ba? host. Ano ba yung mga depending sitwasyon? Kasi tama nga naman, hindi naman lahat talaga is kailangan i-take na risk. Lalo na yung sa number 1 na wag kang matakot sa nahusgahan ka ng tao. Ano yung mga sitwasyon na yun? sa side ko po kasi before po ako, share ko lang. Go. Before po ako papasok sa like sa mga gantong setup sa media, like, yung family ko talaga, it runs in their blood na pagiging sundalo. So, laki po ako sa sa puder ng mga sundalo at pulis. And, nag-take po ako ng risk, pero from that, kino-consider ko pa rin yung kung masasaktan ba yung family ko, na kasi po ako lang po yung nag-iisang lumihis ng landas pagdating po sa course. And sobrang layo po yung pagiging sundalo sa pagiging communication art student. So parang tinignan ko na lang po if ever masasaktan po ba sila or ganon. Parang nag-compromise. Pero thankful naman po ako ngayon na nakipag-compromise naman po sila. Pero yun nga po, parang kinonsider ko rin yung magiging
magiging outcome, magiging consequences kung dito ako pumunta sa part na to. So, yun po yung sinasabi kong depende. Like, iniisip ko rin po yung mga tao na nasa paligid ko. Sa akin po, depende na lang po ako when it comes na mapapasok na ba yung, i-inline na po ba yung dignidad ko po? Or may papasok na po bang malaking pera? Or magre-risk na po siya when it comes to health ko po. Doon po talaga ako nag-take ng exceptional. Pero pag may opportunity talaga, minsan tinitake talaga po yan kasi minsan blessings po kasi yun. Parang sa work. Yes. Hindi ko nga na maiisip na ma-on air ako as an introvert po. Hindi po ako madaldal. Pero dahil nagbinigyan ako ng opportunity na maging backup at binigyan ako ng opportunity na maging co-host, since kahit hindi ako ganun ka-vocal, I will try my best na maging competent or maging madaldal po sa inyo. Yun po yung Parang ginagawa ko. pinilit natin siya maging madaldal. Hindi po. Kasalanan natin. Nagki-create po ako ng personality. Ay. Oo, hindi kasi sa TV5 tahimik talaga siyang tao. Oo. Kaya ngayon, at least 'di ba, tinatry mo. Yes. At hindi ka natatakot na i-take yung risk na to since intern ka at kinakabahan ka ba? Hindi po. Ayun. I-take yung risk na ito and ayun nga humarap dito sa Rafi Tulfo in Action sa Bardagulan serye. And kung hindi ka naman nagkakamali dito kung ano man yung lumabas sa bibig mo, ano mo na yun opinion mo naman yun. Yes po. 'Di ba? And isa dyan, syempre, huwag kayong matatakot na mahiya or ma-embarrass. Unless, syempre, depende pa rin sa sitwasyon. 'Di ba? Kung ayaw niyo na mahusgahan kayo agad ng tao. Pero tayo makakausap, nasa kabilang linya natin si Jobenet Ann Nadera. Good afternoon. Good afternoon. Hi po, ma'am. Actually, si Ma'am Hi. Jovenet Hello po, ma'am. isa po siya sa mga professor po namin sa college. Wow. So, nahatak ko po siya. Ayun, thank you, ma'am. Thank you po. Si Ma'am Jobenet po pala ay isang teacher. Uunahin na po natin, Teacher Jobenet. Kamusta po ang sila Yan and Shai bilang estudyante po? Si Yan at saka si Shai po, mga ano ko yan, isa sa mga very creative and very mababait na estudyante. Kasama ko yan sila lagi pag may mga program kami sa school. Most of the time sila yung mga active students na tumutulong sa amin para maging successful yung events namin sa school. Very active pala kayo sa mga program. Sa Yes po. Kinilig po. Kinilig. Oo, Teacher Jobenet, bakit naman naging interested din po kayo sa topic po na ito? Regarding po tayo sa wag matakot magkamali. Ayan. So, basically, we all know naman na yung pagkakamali is a typical thing that we experience every day, every yes moment po. of our life. And as a psychology graduate and pursuing clinical psychology, I study human behavior. So, meron akong background when it comes to sa bakit may takot ang tao pagka nagkakamali. What makes us fearful of committing mistakes, no? And bakit nagiging dahilan to para ma-limit yung sarili natin sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pero teacher, yun nga, bakit nga po lahat tayo takot magkamali? Well, basically, no, it roots to the point wherein nung bata tayo, no, yung mga parents natin, lagi tayong sinasabihan na kailangan ganito yung gagawin mo, no? It comes with the generational teachings and culture, no? Yung mga naunang generation, alam natin na mahirap magkamali, no, kapag ikaw ay isang bata kasi it's either pagagalitan ka or it's either ikaw ay ikakahiya, 'di ba? So lalo na yung mga mas early times, no, mahirap sa kanila yung magkamali ka kasi ang perception ng pagkakamali is nagre-reflect siya sa family. Kung paano ka pinalaki ng magulang mo at kung ano yung ginawa mong pagkakamali ay magre-reflect yan sa kanila. So kaya takot tayo. Well, tama yung sinasabi ni teacher, ha? Yung sinasabi na bata pa lang tayo, papagalitan tayo ng mga magulang natin kapag nagkakamali tayo. Yes Diba? po. Pangunahin na dyan, syempre, yung sa school. Diba? Pero kasi maganda rin naman yung ganun. Yung nagagabayan ka and nasasabihan ka ng mga nanay
at tatay mo na mali yung ginagawa mo sa school, nagiging disiplinado kang tao, 'di ba? Pero minsan kasi, teacher, aminin natin, okay lang na nagkakamali yung mga bata. Yes, oo. Totoo naman, ma'am. Talagang ang mistake kasi, diyan ka natututo eh. Pag hindi ka kasi nagkamali, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na realization or reflection sa sarili mo. Bakit ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Then from that point, you will be able to realize na dun sa pagkakamali mo, you can actually improve yourself. Oh, Ayan. yun yung sinasabi natin kanina, 'di ba? Mas natututo tayo sa mga pagkakamali natin. And ayun nga, teacher, yun dun sa pagkakamali natin, maraming naituturo yan na realizations. Tama yung sinabi ni teacher. Yes. Ayun. May questions ka ba kay teacher? If ever po na may isang person na nagkakamali and alam mo sa sarili mo na mali yun, may tendency po ba na meron siyang like behavioral, naging ano, Hindi, kasi si ma'am kasi psychology major siya. So gusto ko lang din po tumatanong para din ma-enlighten yung iba. Like, kapag yung tao na yun paulit-ulit na nagkakamali, meron po, root po ba yun sa past trauma niya? Or, Oo. or gusto lang po niyang like nagsisik lang po siya ng attention? Basically, it's a case-to-case basis naman. So, yung unang tanong mo is, paano kung yung isang tao is paulit-ulit nang ginagawa yung isang pagkakamali? Depende yun sa kung anong pagkakamali, ha? So, halimbawa, nagkamali siya sa work. No, yung work na yun is, halimbawa, kalilipat lang niya sa trabaho. Basically, you cannot expect a new employee to perfect everything, no? To do things well. No, lalo na kung hindi naman siya nagkaroon ng proper transition and proper guidance. Now, if the case is, naturo naman ng maayos sa kanya, nagkaroon ng training, nagabayan siya, meron siyang mga tao na pwedeng pagtanungan, and still, no, nagkamali, okay lang yon kung once or twice. Mga ilang pagkakamali. Pero kapag yung pagkakamali is palagian, there must be something wrong with that person, no? Basically, unang-una, pwedeng hindi siya nakikinig. Pangalawa, pwedeng hindi niya ina-apply yung tinuturo sa kanya. At pangatlo, pwedeng kaya siya nagkakamali kasi hindi siya marunong magtanong. So, yun yung sa work. But in terms of life decisions, no, yung mga pagkakamali natin sa buhay, may mga pagkakamali na unintentional. Ito yung mga bagay na akala natin tama kasi doon tayo nasanay eh. Doon tayo lumaki. Yun yung Yes. paniniwala natin na tama. And yet, kung naipasok ka sa isang society, sa isang group of people, sa bagong environment, yung kinalakan mo ay iba pala dun sa bagay na ginagawa ng grupo na to. So ngayon, nagkakaroon ng conflict, no? Nagkakaroon ng conflict. And then at the same time, yung conflict na yun, yung nagiging cause minsan ng mistake. Pero syempre, as time goes by naman, kapag naka-adapt ka na doon sa environment mo, you will be able to actually adjust to the environment itself and you will be able to correct that particular mistake. Pero kung yung mistake na yun ay matagal ka na dun sa environment, nakapag-adjust ka naman na, pero patuloy mo pa rin ginagawa, paulit-ulit ka, that's already a choice. Yun, kapag sinabing cheater ka na talaga forever. Di ba, teacher? Kasi tama, choice yun eh. Di ba? At saka ang pagiging cheater, yan ay intentional. Walang unintentional sa ganyan. Intentional po ang pagiging. Parang sa ano yan eh, sa test. Yes. Nag-exam ko kayo, tapos sinabi mo, ay ma'am, nabuklat ko po yung notebook ko nang di sinasadya. That would be very impossible. Ay, ang galing ng explanation ni teacher. Hindi talaga ako nagkamali. Nakinuha akong guess si Ma'am Jovenet. Pero si teacher Jovenet ba ay single, in a relationship? In a relationship, Ay! Happy? very. Oh. Ilang years na po, ma'am? Bago lang, 1 year. Ay, at least, Taray. masaya ang puso. Yes. Diba? Pero, teacher, yung regarding sa cheating, ang ganda-ganda ng explanation mo dahil yun yung mga pagkakamali na hindi naman na talaga dapat pang ulitin. Pero kapag inulit mo nga, choice talaga yun. Pero kasi in the first place, hindi talaga siya pagkakamali. I mean, mali siya, pero choice mo na kasi talaga yun. Yun nga yung
unintentional, yun yung mga hindi mo pwedeng isama sa unintentional. Yes. Pero, teacher, how do you overcome yung mga mistakes? Paano ba ma-overcome yun? So, overcoming a mistake, definitely, you have to recognize na nagkamali ka. Kasi, as a human being, there are times that we are in denial. Alam na natin na nagkamali tayo, pero hindi ako nagkamali. Tapos minsan, ang refutal pa natin doon sa mga tao na nagko-correct sa atin. Bakit? Ako lang ba nagkamali? Di ba ikaw din naman? Ganyan ka rin naman? And so on and so forth. Nakakaroon tayo ng defense mechanism na gano'n. Binabalik natin doon sa mga taong nagpo-point out sa atin ng mali natin na gano'n din naman sila. And then, doon po pumapasok yung idea na in denial ka. So, if a person is in denial, it will be very hard for the person na maitama yung pagkakamali niya. Because the first step is to acknowledge the mistake that you have committed. Kapag na-acknowledge mo na siya, na-realize mo, nga, nagkamali ako, you accept the mistake. Kapag nagkakamali tayo, lagi mong iisipin na there's always room for improvement. Pero yung pagkakamali na yun yung mga pagkakamali na unintentional. No? Hindi kasama si intentional dito. Kasi pag sinabi mong intentional, sinadya mo, alam mo yung magiging outcome. Alam mo na may masasagasaan ka, alam mo na may maaapektuhan ka, at alam mo na pwedeng makaapekto yung desisyon na gagawin mo, yung pagkakamali mo sa buhay ng ibang tao, hindi lang sa'yo. So, after mo ma-accept, no, magkaroon ng realization na kapag-accept ka na, so, you apply what you have learned from that particular mistake. Yung application, mahirap yun. Kasi hindi naman sa overnight, na nagkamali ako ngayong araw, bukas, apply ko na, hindi yun ganon. It takes a willing heart and courage, no, para magkaroon ng application ng pagkakamali. Minsan, matagal yung realization part. Matagal yung ipo-point out na saan ako nagkamali, paano ako nagkamali, saan ako nagkulang. Ano yung mga bagay na hindi ko nagawa. So, medyo, it takes time. Processing talaga yan. Depende yan sa, level ng capacity ng isang tao kung paano niya pinaprocess yung mga bagay-bagay, no? So, pag pumasok sa punto na na-process niya na, mas madali na para sa kanya yung i-apply yung natutunan niya sa buhay. Pero ito yung sad, no, reality. Hindi lahat ng nagkakamali ay marunong mag-apply ng mga natutunan nila sa pagkakamali nila. Bakit, teacher? Bakit ganun? Kasi ma-prideful. Doon na Fried papasok. chicken. For the Mahilig- fried chicken mahilig naman sila sa pala. Yes. fried chicken. Oo. Pero Kasi paano as a yung human teacher? being, no, we are egoistic, no? May ego tayo eh. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay dignidad, yung kakayanan, kapasidad. So, kung ikaw yung klase ng tao na alam mo naman, no, na marunong ka naman talaga, tapos sinamahan mo pa ng onting yabang, may onting yabang ka pa, no? Or sabihin na natin, medyo marami yung yabang, mahirap para sa'yo na magpakumbaba kapag nagkamali. Kasi ang alam mo, tama ka lagi. Alam mo, yung ginagawa mo ay okay, no, sa mata ng ibang tao. So, yung pride na yan talaga, ang hirap ibaba niyan. Lalo na kapag nakasanayan mo na yung mga tao sa paligid mo, sila yung laging sumusunod sa'yo. Sila yung laging umaayon sa desisyon mo, sumasang-ayon sa mga gusto mong gawin, and so on and so forth. Teacher, meron akong question. Paano ba natin matutulungan yung mga taong ganyan? Like, yung mga sobrang taas ng ego. Opo. Oo. Yung paano mabagsak Oo, yung ego lalo nila. na, di ba, teacher, may mga misis dyan or may mga mister sila na sobrang taas ng ego, may Yung mga ayaw jowa. magbaba. Oo. Paano natin matutulungan, teacher? Well, basically, pag sinabi natin kasing tulong, no, sa psych, and also in sa counseling, mahirap magbigay ng tulong kapag yung taong tutulungan mo ay unwilling. Yes. No? Sa amin, Tama, if the to client social is unwilling, you cannot help at all the person. The first thing is, dapat willing silang magpatulong. Willing silang magbago, willing silang i-improve yung sarili nila. No, doon papasok ngayon yung pagtulong ng mga tao sa paligid. Kasi ganito yan eh, kahit gaano kadami yung i-advise mo sa kanila, kahit gaanong dami ng suggestions yung ibibigay mo sa kanila, tawag dito, hindi magiging possible yung pagtulong mo. Kasi, yung taong yon sarado yung isip niya. Kung ano lang yung pinaniniwalaan niya, yun lang yung paniniwalaan niya. Kung ano yung gusto niyang gawin, yun yung gagawin niya. Kumbaga, So, hindi siya open sa mga bagay-bagay. True. Hindi siya open-minded. Hirap. So, pwede naman natin silang tulungan, no? Once they are open, they are very receptive, no, of the help, no? Through, merong mga counseling na ginagawa sa mga ganyan, no? Pwede silang undergo ng mga counseling, no? Para mabago yung kanilang behavior. Kasi i-modify yung behavior dyan, eh. So, magkakaroon ng modification ng behavior. Kasi ang behavior, hindi yan overnight binabago. So, yung Yes. nila, no? Yung cognitive therapy, no, isa yan sa ginagamit para magkaroon ng pagbabago sa mindset ng isang tao, no. Kailangan open sila sa mga ganong klase ng mga procedures, no. Hindi yan kasi yung parang in-advise ko
i-apply niya na agad. Hindi yon. Kasi may mga tawag dito hindrances, no? Pag mga advices and mga suggestions. Kasi at the end of the day, baka bounce back yun sa'yo. Sabihin nila pag hindi nag-workout, ay, kasalanan mo to eh. Kasi sabi mo ganito, sabi mo ganyan, pero di naman nag-workout. In short, mas okay po talaga na mag-seek din ng Help, professional help. or ng counseling itong mga matataas ang ego o yung mga tao, let's say yung mga tao na lang din na hindi kayang i-accept yung mga pagkakamali nila. And iniisip nila na hindi sila toxic. Well, lahat naman tayo may mga angkin-angkin na ang tawag dito, may mga tinatagong katoksikan sa sarili natin 'di ba? Pero yung iba't kasi teacher, hindi talaga nila as in denial talaga sila na toxic sila at sa paningin nila, sila yung palaging tama, sila yung hindi nagkakamali, yung mga pananaw lang nila yung tama. Yung mga gano'n, no, kapag pa mga talagang hindi na nadadaan sa usap, no, they really need, no, professional help. Kasi, ayan na yung papasok na dyan yung pag-modify na kasi ng behavior nila. Kasi, ito yung isa sa lagi kong sinasabi sa students ko. Kapag kasi may ginawa kang isang bagay, you try it once, you try it twice, nagiging practice. From practice, magiging habitual yan. Yung habit mo, as the time goes by, magiging behavior yan. At ang behavior ay mahirap baguhin. Tama. No, hindi siya yung kapag sinabi ko na, oy, ang pangit ng ugali mo, hindi ko gusto yan, parang hindi nakakatulong sa ano natin yan, sa company natin yan. Baguhin mo ha. Kailangan next week, hindi ka na ganyan ha. Kahit mag-set ka pa ng kahit next year, kung yung tao ay hindi naman siya willing sa pagbabago, walang mangyayaring pagbabago. Narinig niyo yun, mga misis and mga mister. Yes. Galaw nyo ang baso. Oo, malaking tulong din yan sa mga mag-asawa, di ba, teacher? Kasi yan yung madalas yung mga away mag-asawa na ayaw tanggapin yung mga pagkakamali. O may mga sarili-sarili silang mga pananaw na hindi nagtutugma, teacher. And siguro, isa din sa kung mag-asawa sila, no? Basically, communication is the key. In any kind of relationship, eto alam to ng mga communication students natin, in any kinds of relationship, you have to establish communication with your partner, with your husband. Kasi hindi mag-work out ang isang relasyon without communicating what you are feeling, what you are thinking, what's going on. Kasi wala naman sigurong kayang magbasa ng utak ng tao. Kahit nasa psychology, lagi nilang sinasabi, uy, nakakabasa ka ba ng utak? Ginawang hula. Lagi yan. Pag narinig nila, anong course mo? Psychology? Sige nga, basahin mo nga yung utak ko. Diba, walang ganon, no? If only I could, no? If only I could, I will be able to understand better what's going through with someone's life and someone's mind. No? Kaso hindi eh. So, ganun din sa mga, sa mga mag-asawa. Communication is the key. You have to meet halfway. You have to sit down and talk calmly and properly. Hindi yun nagsisigawan. Kasi most of the time, nagsisigawan, nagtataasan ng tono. Yan yung iwasan natin. Kapag kasi nagkakaroon na ng taasan ng tono at nagkakaroon na ng pagsigaw, hindi nare-resolve yung problema. Lalo lang dumadagdag yung sakit ng dibdib, no? At sakit sa puso. Kasi nga, lalong nagkakasigawan. And dito sa aspeto na sa mga students naman, teacher, paano natin ma-overcome yung fear ng mga students sa usapin na ito? Kasi I'm sure marami ding students yung ganyan, teacher. As their teacher, ano po ba ang way or ano po ba yung matutulong natin para ma-overcome nila itong pagkakamali na okay lang magkamali as long as wag daw matakot magkwento sa mga teacher. So, kumbaga kung paano natin mapapa-open pa yung mga bata para mas mapa-improve nila yung sarili nila. Even their mental health. Exactly. Ayun po, no? So, definitely, gaya ng sinabi ko, parang sa mag-asawa lang din yan, ang mga teachers kasi ay mga magulang, no, pagdating sa school. So, they are the ones who are guiding the students, no? Oftentimes, we refer them as our children, mga anak, no? So, kung magulang kami at anak sila, yung mga anak, no, may mga pagkakataon na kailangan din na mag-open sa mga magulang nila. Kailangan nagsasabi din sila, no, kung ano yung mga nararamdaman at iniisip, no, kung ikaw ay estudyante at natatakot ka, no, na magkamali. Isa sa masasabi ko lang is, sa pagkakamali may pagkatuto. Parang sa test lang yan, 'di ba? Hindi mo na perfect everyday yung quizzes, kahit anong review mo, kahit anong kabisa mo, hindi mo lahat perfect, no? May mga pagkakataon na nagkakamali ka, pero 'di ba, pag nandiyan na yung tamang sagot, pag nakita mo na yung tamang sagot, tatandaan mo na 'yon.
tapos sa susunod na test, i-apply mo na siya. Ganon. So, you always have room for improvements. Last message po para sa ating mga netizens na medyo ina-anxiety at hindi sila makalook forward dahil sa mga pagkakamali nila. Sa mga taong nakakaranas no nung mga ganong level na anxiety or binabagabag kayo ng mga pagkakamali ninyo. Normal sa buhay ng tao na nagkakamali. Lahat tayo ay imperfect. Walang perfectong tao at lahat tayo na nakakapag-commit ng mga pagkakamali. Pero sa bawat pagkakamali natin sa buhay natin, lagi natin tatandaan na ang mga pagkakamaling yon ay pagkakataon para mas lumago tayo at mas maging mabuting tao tayo. We use those mistakes that we have, no, that we have committed as our stepping stone to be the best that we can be and to be the updated version of ourselves. If you had mistakes, no, and you did not learn from it, syempre, doon papasok yung problema. Pero kung ikaw yung klase ng tao na natuto ka at in-apply mo yung mga natutunan mo sa pagkakamali mo, makikita mo na sa mga susunod na pagkakataon ng buhay mo, you will be the better version of yourself. Ayun Alam mo, ako. sana maging guest natin si teacher dito. Maging live Yeah. guest natin para makachikahan Sa natin. ibang ano? topic. Oo. About love life. Ma'am, gusto niyo po ba? Charot. Istorbo Sige lang po. namin. Oo. Para ma-meet natin si ma'am kasi maganda yung mga sinabi ni ma'am. Yes. Diba? Yes po. Ang daming... We'll try na Oo. i-push natin si ma'am. Oo, makapunta dito si ma'am. Anyway, thank you si Ma'am Jovenet Nadera ng Makati City. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. Salamat Thank you po.